Life After Prison. By Silence You. Kabanata 441. Candy, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang pahayag ni Candy ay nagbigay ng takot kay Lauren. Ang Supreme Leader ang tinutukoy niya. Paano siya maaaring kumilos ng napakabastos at magsalita ng ganyang tono? Paano kung hindi nasisiyahan ang Supreme Leader niyan? Ano ang kanilang gagawin? Ngumiti ng mahina si Severin. Di bale. Ayos lang ako dito. Oh, may pera ba kayo? Kung wala, maaari ko kayong bigyan. Napakagabi na ngayon at makakakuha ka lang ng isang silid sa hotel na matutuluyan. Hindi, ayos lang kami. May pera kami. Sagot ni Lauren. Walang epekto kay Candy ang babala ni Lauren. Nagpatuloy siya habang nakatingin sa malaking villa. Sigurado ka bang walang bakanteng kwarto dito sa malaking villa mo? Maaari kaming manatili lamang dito para sa kaunting oras. Sinaman ng tingin ni Lauren si Candy at sinabing, Candy, paano mo makakausap ang Supreme Leader sa ganitong paraan? Makinig ka lang sa kanya at huwag magtanong ng hindi dapat. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Sa wakas, napagtanto ni Candy ang kanyang ginawa. Pasensya na, Supreme Leader. Patawarin mo ako sa aking kabastusan. Kaya lang medyo gabi na. Napangisi si Severin. Hindi alam ng asawa ko at ng mga magulang ko na ako ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple at hindi nila alam na boss din ako ng Draco Hall. Kaya, mahirap ipaliwanag sa kanila kung hahayaan kitang manatili dito. Tama. Paano ito ipapaliwanag ng Supreme Leader sa asawa niya? Lalo na kapag may dalawang babaeng ibinabalik sa bahay. Supreme Leader, magpahinga ka na. Aalis na kami. Nang matapos magsalita si Lauren ay sumaludo siya. Okay. Magpahinga na rin kayo. Kumaway si Severin. Maya-maya, umalis na rin sina Lauren at Candy. My gosh. Hindi ko inaasahan na ang taong gustong patayin ng Blood Drinker Gang ay siya pala ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple. Naging masaya pa rin si Lauren sa kinalabasan nang umalis sila sa villa ni Severin. Sinabi ni Candy. Sa tingin ko hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya noong inaway niya ako sa suntok niya kanina. Kung hindi, patay na ako ngayon. Humalaklak si Lauren. Hindi ko akalain na ang Supreme Leader ay napakabata. Oo, bata at gwapo. Pumayag naman si Candy. Mabilis itong sinundan ng buntong hininga. Sayang, may asawa na siya. Napakabata, gwapo, at ang Supreme Leader. Baka may pag-asa ako kung hindi pa siya kasal. Sus, babae. Matagumpay ba niyang nahipnotis mo ka? Laking gulat ni Lauren dahil ito ang unang beses na narinig niyang may interes si Candy sa isang lalaki. Napangiti ng mahina si Candy. Hoy, anong ibig mong sabihin dyan? Ibig kong sabihin sobrang gwapo niya at may kaya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Habang nag-uusap sila, nakahanap sila ng motel na matutuluyan. Kasabay nito, katatapos lang mag-inuman nina Lucy, Cain, at ang iba pa at papalabas na ng bar. Nagpaalam na sila sa isa't isa at umalis na para umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Life After Prison. Kabanata 442. Lucy, tingnan mo, may hotel doon. Bakit hindi tayo magpapalipas ng gabi doon? Nang makaalis na ang iba, nilapitan ni Cain si Lucy at niyakap si Lucy mula sa tagiliran gamit ang braso nito sa kanyang baywang. Napatingin siya sa mahahabang binti nito. Mas lalo silang nangaakit dahil nakapantyhose siya. Sa kabila ng kanyang tunay na pagkatao, si Lucy ay nagpanggap na isang mabait na babae at sinabi, Oy, nagkita lang tayo pagkatapos ng mahabang panahon at ngayon lang kita naging boyfriend. Sa tingin ko hindi naman ganoon kaganda ang unang gabi nating magkasama sa hotel. Tsaka, nangako ka sa akin ng villa at hindi ko pa nakukuha. Nilapitan siya ni Cain at sinabing, Honey, huwag kang mag-alala. Villa lang to. Marami akong pera. Tingnan mo ang oras, gabi na. Magpahinga na tayo. Bibilhan kita ng villa bukas ng umaga. Okay. Sige. Walang ganang sumang-ayon si Lucy. Masyado yata akong nakainom. Nahihilo ang ulo ko. Tama ka. Dapat pumunta tayo sa hotel at magpahinga ng maaga.
Niyakap siya ni Cain sa gilid at nakaramdam siya ng tuwa. Oo, oo, oo. Kailangan nating magpahinga ng maaga. Kahit sa panaginip ko, sana makatulog ka sa mga bisig ko. Habang nandoon, may iniisip si Lucy at sinabi. Sobrang kulit ni Severin. Lagi niya akong pinapapunta sa nakakahiyang sitwasyon. Noong huli ay sinira niya ang kasal ko at napahiya na naman ako ngayon. Gago siya. Pero masyado siyang magaling. Kumuha kami ng maraming asasin para patayin siya pero siya ang pumatay sa mga asasin. Kumunat ang noo ni Cain at nagtanong. Gusto mo siyang patayin? Seryoso. Ngunit kayo ay magkasama at nagmamahalan sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Lucy. Wala naman siyang pakialam sakin. Sinaktan pa niya ako sa harap ng lahat kahit na humingi na ako ng tawad sa kanya. Gusto ko na siyang patayin na matagal na. Ngumisi si Cain. Kung gusto mo siyang patayin, tutulungan kita. Binigyan ni Lucy si Cain ng nagdududang tingin. Ikaw. Kalimutan mo na yon. Napakagaling niya talagang makipaglaban. At kumukuha rin siya ng ilang bodyguards para protektahan ang pamilya niya. Narinig ko na siya ay nasa isang napakahusay na koneksyon sa Hallmaster ng Draco Hall. Napakahirap talagang patayin siya. Napangiti ng mapait si Cain. Hihihi. Huwag kang mag-alala. Akala mo ba trabaho lang lahat ng ginawa ko sa ibang bansa? May mga lalaking nasa ilalim ko na magagamit ko. Kung gugustuhin ko, madali kong mapapasailalim sa kontrol ko ang Brookborn. Lucy, huwag mo akong maliitin. Ako ang bagong Cain. Talaga. Naningkit ang mga mata ni Lucy. Ganyan ka na ba talaga kalakas ngayon? Oo naman. Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Sabihin mo lang sa akin kapag may tumawid sa iyo. Ito ay magiging karangalan para sa akin na patayin ang taong iyon para sa iyo. Ngumiti si Cain at nagpaliwanag. Sinubukan kong maging low profile dahil ito ay isang pagtitipon sa pagitan ng mga kaklase. Kaya wala akong dinalang mga lalaking kasama ko. Higit sa lahat dahil hindi ko naisip na kailangan din. Cain Brine. Wala akong ideya kung gaano ka pambihira. Ang masayang damdamin ay nanag sa puso ni Lucy. Mukhang tama ang pinili niya sa pagkakataong ito. Sa simula, nag-aatubili siyang maging kasintahan ni Cain matapos siyang tanggihan ni Severin. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, si Cain ay puno ng pera. Sinabi pa niya na maaari niyang kontrolin ang Brookborn kung gusto niya. Bagamat naisip ni Lucy na pagmamalabas iyon, hindi bababa sa sinabi nito na si Cain ay mas mayaman kaysa sa inaakala niya. Kung ganon, pwede ko bang itanong kung gaano ka kayaman? Sabik na tanong ni Lucy. Nagtatampo ang mukha ni Cain. Ngayon ay hindi ang tamang oras para itanong ang tanong na iyon. Gayunpaman, bibilhan kita ng kahit anong gusto mo. Halika, kumuha tayo ng kwarto sa hotel. Tingnan mo ang sarili mo. Umaarte na parang pervert. Inilibot ni Lucy ang kanyang mga mata kay Cain. Gayunpaman, mayroon siyang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Kinurot ni Cain ang kanyang ibaba. Hihihi. Talaga. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang itsura ng pervert. Life after prison. Kabanata 443. Nang sumisikat na ang araw kinaumagahan, gising na si Severin. Pagkatapos niyang i-fresh ang sarili, gin-icing niya si Diane para sabay silang pumunta sa Shanahan. Pagdating nila ay naghihintay na si Megan sa kanila. Hihihi. Pinaghanda ako ni Lola ng 2 invitation card. Ibig kong sabihin, yung war chief, hindi naman kami kilala ni Mr. Valerian. Pwede kaming magbigay ni Diane ng tig-iisang invitation card. Dodoblehin niya ang pagkakataon namin. Sumakay si Megan sa sasakyan at iwinagayway ang invitation card sa kanyang kamay. Tumawa si Severin. Napakatalino ni Catherine. Ngunit sa palagay ko karamihan sa mga pamilyang may mataas na uri ay gagawin ang parehong bagay. Oh, well. Kahit papaano, sinubukan natin. Kung hindi tayo pupunta, wala na tayong pagkakataon. Napabuntong hininga si Megan. Habang nasa backseat ng kotse, nag-isip siya at sinabi. Nako, Severin. Alam mo ba kung gaano kasaya si nanay pagkatapos mong ilipat ang dot sa kanya?
Sa sobrang saya niya ay ilang beses na siyang tumalon sa ere. Sa mga sumunod na araw, lagi siyang nakangiti ng masaya at matingkad. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga kaibigan, ang tanging napag-usapan niya ay ang dot na ibinigay mo sa kanya. Napangiti si Severin. Nako! Naalala ko na may nanumpa na huhugasan niya ang aking mga paa para sa akin kung ibibigay ko ang dot sa loob ng takdang panahon. Nakalimutan na ba niya iyon? Humagalpak ng tawa si Diane. Sa kabilang banda, nahihiya si Megan. Severin, naalala mo yon? Akala ko nakalimutan mo na. Sa tingin ko kalimutan na natin yon. Siyempre hindi mo naman ako papahugasan ng paa, di ba? Ano kaya ang iisipin ng ibang tao kung alam nila ito? Napangiti si Diane. Ano bang problema niyan? Naghuhugas ka lang ng paa niya. Tsaka maisara natin lahat ng pinto at bintana kapag naghuhugas ka. Huwag kang mag-alala. Hindi natin sasabihin kahit kanino kaya walang makakaalam nito. Diane, ikaw. Hindi nakiimik si Megan. Hahaha. Okay lang. Basta mabait ka sa akin. Tumawa ng malakas si Severin nang makitang napahiya si Megan. Oo naman. Hindi problema yon. Agad na saad ni Megan. Maya-maya, nakarating na sila sa airport. Marami nang naghihintay. Inayos ng Brookborn Mansion ang maraming tauhan na hamarang sa plaza upang mapanatili ang mga blockade sa paligid ng plaza upang mapanatili ang kaayusan. Tulad ng marami pang iba mula sa upper class na pamilya at mga negosyante, naghintay sila sa labas ng airport. Sus, may pagkakataon talaga akong makita ang war chief, si Mr. Valerian ngayon. Alam ko. Siya ang kanang kamay ni Warren Siegfried. Balita ko napakalakas niya kaya madaling makapatay ng toro sa isang suntok. Isang toro. Madali lang iyon. Kahit na ang pagpatay sa elepante gamit ang isang suntok ay isang piraso ng cake sa kanya. Maraming tao ang nagsimulang talakayin kung gaano kalakas si Valerian habang naghihintay sa plaza. Inaasahan ng lahat na makilala ang maalamat na si Mr. Valerian. Ang Brookborn ay isang maliit na lungsod. Ito ang unang pagkakataon na ang lungsod ay nagkaroon ng isang makapangyarihang tao na pumupunta rito. Mr. Severin. Nandito ka na pala. Life After Prison. Kabanata 444. Naglalakad si Severin kasama sina Diane at Megan. Noong mga oras na iyon, napansin ni Robin na nandoon siya at sumalubong sa kanya ng nakangiti. Oh my God! Iyan ba ang lalaking kakasal lang sa isa sa mga anak na babae ng Shanahan? Si Robin Zelanco ang kausap niya. Ang galing niya sa mga babae. Isang lalaki ang mukhang naiinggit nang makita niya ang eksena. Sikat sa kanyang malamig na personalidad, halos hindi nagkusa si Robin na batiin ang sinuman. Hoy, akala ko maaga pa tayo. Nagulat ako nang makita ko ang daming tao na mas maagang dumating kaysa sa atin. Napangiti nang walang magawa si Severin, alam niyang puno na ng tao ang plaza. Hahaha. Severin. Nandito ka rin pala. Lumapit si Henry nang matuklasan niya si Severin. Si Charmaine naman, sumunod sa likod ni Henry. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya kay Severin. Hi, Mr. Severin. Matagal na rin nung huli tayong nagkita. Mas kaakit-akit ka kaysa dati. Magalang na sumagot si Severin. Ganoon din sa iyo, Miss Charmaine. Napakaganda at napakababae mo ngayon. Ang papuri ay namumula si Charmaine na nahihiya. Noon lang, natuklasan din ni Sheila na nasa plaza si Severin. Tumakbo siya at binigyan ng mahigpit na yakap si Severin. Hoy, guwapo, andito ka pala. Hihihi. Medyo tagal na kitang hindi nakikita at miss na kita. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Severin. Kahapon lang ng hapon sabay silang nag-iinuman. Hinayaan din ni Sheila na kontrolin siya ng alak sa sobrang pag-inom na patuloy siyang nagsasalita. Bakit niya sasabihing matagal na silang hindi nagkita noong kahapon lang sila nagkita? Hindi pa banggitin, ang laking yakap nito sa kanya kapag nanonood ang lahat. Napakalaking bagay na gumawa ng gayong matalik na gawain sa publiko. Bagaman, mabilis siyang binitawan ng hanggal na babae at lumayo sa kanya pagkatapos ng yakap. Wala siyang masabi. At magiging kakaiba kung pag-alitan siya nito.
Sheila, nagkita pa lang tayo kahapon. Si Megan ay isang napakasimpleng babae. Tanong niya. Nakalimutan mo na bang sabay tayong uminom kahapon? Sumagot ni Sheila. Megan, pakiramdam ko umaabot ng 3 taon ang isang araw na hindi kami nagkikita. Ibig sabihin, 3 taon na kaming hindi nagkita. Hindi ba matagal na? Nagulat si Dayan sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maging reaksyon. Umiyak o tumawa tungkol dito. Nagpalitan ng tingin sina Robin at Charmaine. Medyo nagulat sila nang malaman nilang napakalakas ng loob ni Sheila na yakapin ng mahigpit si Severin. Iniisip nila kung hindi ba siya natatakot na baka tsismisan ng ibang tao ang kanyang aksyon. My gosh! Isang mahigpit na yakap ang natanggap ng lalaking iyon mula kay Miss Sheila. Sino sa impyerno siya? Kalokohan. Inggit na inggit ako sa kanya. Dahil ba siya ay isang kaakit-akit lalaki? Ha! Hindi ko ito matatanggap. Naging green-eyed monster ang isang mayamang bata nang makita ang nangyari. Hindi niya kilala kung sino si Severin. Hihihi. Hindi mo ba nakita na kasama siya dito kasama si Dayan at Megan? Asawa daw siya ni Dayan. Yung kalalabas lang sa kulungan. Hindi makapaniwala ang batang mayaman. Ano? Yung nanakit kay Easton at nakulong. Ganyan na ba talaga siya kasikat ngayon? Oh my God! Anong klaseng mundo ito? Tingnan mo kami. Edukado kami, maganda ang ugali, kaakit-akit, at mayaman. Wala akong nakikitang magagandang babae sa paligid namin. Ito ay hindi makatwiran. Bakit ang daming magagandang babae sa tabi niya? Dumating si Jada na ibig sabihin ay nandito rin si Quintes. Nasaksihan niya ang eksenang iyon. Naging madilim ang kanyang kalooban habang mariin ang kanyang kamao para ipakita ang kanyang hinanakit. Life After Prison. Kabanata 445. Maswerte na nakilala niya ang mga taong iyon dahil lang mapapasaya niya sila sa maliit na kaalamang medikal na nakuha niya. Napangisi si Jada. Binigyan niya ng nakamamatay na titig si Severin na may pagnanais na putulin si Severin sa mga piraso. Yung babaeng naka-white dress. Si Dayan Shanahan ba yun? Si Quintes ay tumingin ng malapitan. Nalaman niyang napaka-elegante at magiliw ng babaeng nakasuot ng puting damit. Pinalakas nito ang pagnanasa sa kanyang isipan. Oo, si Dayan Shanahan iyon at ang katabi niya ay si Megan Shanahan. Hindi alam ni Jada ang masasamang kaisipan sa isipan ni Quintes at nagsimulang ipakilala ang mga ito sa kanya. Napakaganda nilang dalawa. Ganon din ang ibang mga babae. Wow! Para sa isang maliit na lungsod tulad ng Brookborn, maraming magagandang babae. Mahinang sabi ni Quintes. Nang marinig iyon, sa wakas ay hindi nasisiyahan si Jada. May galit na tono, reklamo niya. So, sinasabi mo bang hindi kasing ganda nila ang fiancé mo? Hindi. Paano mo maihahambing ang iyong sarili sa kanila? Ikaw ang pinakamagandang babae sa puso ko. Nagmamadaling sabi ni Quintes. Kontento naman si Jada sa sagot na pinakawalan niya ng may ngiti. Parang mas ganyan. Ngumisi si Quintes sa kanyang puso habang nakatitig kay Severin. Magsaya ka habang kaya mo pa. Gagawin ko ang pagkakataon na nakawin ang asawa mo sa iyo at matulog sa kanya. Hindi ako makapaghintay na makita ang pagmumukha mo kapag nalaman mong niloko ka ng asawa mo. Sa tingin mo matatalo mo ako. Sa panaginip mo. Kasabay nito, nakaramdam ng hiya si Severin matapos makatanggap ng mahigpit na yakap mula kay Sheila. Dahil nandoon si Zachariah, sinabi niya, Miss Sheila, ikaw ang batang miss ng Brookborn Mansion. Dapat mong bantayan ang iyong sinabi. At hindi nararapat na yakapin ang isang lalaki sa publiko. Hindi matutuwa ang iyong ama tungkol doon. Naalala ni Severin ng husto. Mababa ang tingin sa kanya ni Zachariah dahil minsan siyang nagsilbi sa bilangguan. Kahit noong nailigtas ni Severin ang kanyang buhay noon, may plano siyang pakasalan si Sheila sa isang mas matataas na pamilya. Kaya naman sinabi ni Severin iyon. Siya ay umaasa na si Zachariah ay maaaring pumanig sa kanya at bigyan ng lecture si Sheila. Bagaman, ang reaksyon ni Zachariah ay hindi ang inaasahan ni Severin. Hahaha. Ayos lang, ayos lang. Yan ang Sheila ko.
Masayahin at masigla na babae. Yakap lang yan. Hindi siya masasaktan nito o mabubuntis. Labis na ikinagulat ni Severin na halos umakyat ang dugo sa kanyang lalamunan. Ano ang nangyayari kay Zachariah ngayon? Naramdaman ni Severin na nagbago ang ugali ni Zachariah. Ganap na hindi pareho sa taong si Zachariah noong nakilala siya ni Severin sa Brookbourne Mansion. Hindi iyon ang pinakamasamang bahagi. Ibinahagi ni Zenoa ang kanyang opinyon. Ikaw ay isang bata at mahuhusay na binata. Ikaw at si Sheila ay naging isang perpektong magkasintahan. Isang yakap lang ito at wala itong malalang pinsala sa iyo. Hindi nakaimik si Severin. Itinaas ni Sheila ang kanyang baba at tumingin kay Severin ng may kasiyahan. Kaya ano? Sa tingin ng tatay at tiyuhin ko, ayos lang. Anong masama kung yakapin kita? Ang daming gustong yakapin ko sila. Bakit ka nagrereklamo dyan? Nandito na. Nandito na. Tingnan mo, dyan. Nandito na ang eroplano. Oh my God. May ilang fighter aircraft na nagpoprotekta dito. May nakarinig sa tunog ng eroplano at tumangala sa langit. Hindi nagtagal, lumapag sa lupa ang private jet ni Valerian. Ang lahat ay sabik na nanonood sa labasan ng eroplano. Sa wakas, umalis si Valerian sa eroplano sa ilalim ng proteksyon ng ilang mga armadong sundalo ng espesyal na puwersa. Ang mga nakasunod sa kanya ay mga bodyguard niya. Huli ngunit hindi bababasa, nasa dulo ng linya sina Keegan at Lynette. Mr. Valerian. Maligayang pagdating, Mr. Valerian. Life After Prison. Kabanata 446. Puntahan mo kami kapag may oras ka, Mr. Valerian. Ito ang aming invitation card. Sana'y bigyan mo kami ng karangalan na bigyan kami ng iyong presensya. Maraming mga pamilyang may mataas na uri ang nasa sabik. Si Valerian ay nasa edad 50 na, ngunit mayroon pa rin siyang hangin ng kadakilaan sa kanya, at ang kanyang mapait na mukha ay may masiglang alindog dito. Napangiti siya. Bahagyang at iniunat ang kanyang kamay upang salubungin ang lahat, na gumuhit ng nasa sabik na hiyawan mula sa ilan sa mga kabataang babae doon. Maya-maya, nakatayo na si Valerian sa harap ng lahat. Hindi mo na ako kailangang paalisan. Buti na lang konting lalaki ang sumama sa atin. Hindi ko kailangan ng proteksyon ng napakaraming tao. Nakangiting sabi niya sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakatingin sa mga espesyal na puwersa na pawang may hawak na mga sandata. Sige. Uuwi na tayo. Tumango ang medyo may edad na, at saka mabilis na umalis dito. Kasama ang mga espesyal na puwersa. Nasaan ang mga Ballard? Hindi napigilan ni Valerian na magsalita nang umalis ang iba pang mga tao. Nandito na kami, War Chief. Ang pangalan ko ay Zachariah, at ako ang pinuno ng Brookbourne Mansion. Ito ang aking nakababatang kapatid, si Zenoa. Agad na tumakbo si Zachariah kasama sina Zenoa, Sheila, at ang iba pang mga Ballard. Pagkatapos ay yumoko siya kay Valerian at hindi naglakas loob na tumangala sa kanya. Si Zenoa din, sabay hakbang at lumuhad sa harap ni Valerian. Salamat sa pagtulong mo sa akin na iligtas ang aking anak na lalaki at babae, Mr. Valerian. Susundin ko ang anumang utos mo sa akin sa hinaharap, kahit na kailangan mong tumawid sa bundok ng mga espada at dagat ng apoy. Bahagyang ngumiti si Valerian at sinabing, ang dayuhang puwersang iyon ay nagpalaki ng ulo, at tama lang na iligtas ko ang iyong mga anak, lalo na't pinagkatiwalaan ako ng isang tao. Pagkatapos ng kanyang mga salita, hindi niya maiwasang mapasulyap sa karamihan. Nagtataka ako kung kasama natin ngayon si Mr. Severin. Nagulat si Zachariah at napaisip sa sarili. Kaya kilala nga ni Valerian si Severin. Hindi na dapat magtaka na hinihingi niyang makita si Severin. Agad siyang tumingin kay Valerian at sinabing, nandyan siya, kasama ang dalawang magagandang babae sa tabi niya. Hindi pa nakikilala ni Valerian si Severin, pero alam niyang si Severin ang master ni Warren. Dahil dito, labis siyang nagtaka kay Severin at medyo hinangaan pa niya ang binata. Kung tutuusin, labis niyang hinangaan si Warren, kaya napag-isip-isip na ang Panginoon ni Warren ay hindi maisip na makapangyarihan.
Napatingin siya kay Severin sa malayo at hindi sinasadyang tumango. Nakikita ko, siya ay isang gwapong lalaki. Biglang tumibok ang puso ni Zachariah at medyo naguluhan siya. Dahil kailangan lang ni Severin na tumawag sa telepono para iligtas ni Valerian ang mga anak ni Zenoa, kung gayon, sa lohikal na pagsasalita, dapat silang dalawa ay magkaroon ng magandang relasyon sa isa't isa. Kung iyon ang kaso, dapat na makilala ni Valerian si Severin sa karamihan ng tao sa isang sulyap. Nagtatanong iyon kung bakit kailangang tanungin siya ni Valerian kung nandyan si Severin. Sa sandaling iyon, bahagyang napakunot ang noo ni Severin habang nakatingin. Dumating din ang tanga na yon. Maya-maya ay napangiti si Severin nang bumagsak ang tingin niya sa isang bodyguard na nakasuot ng malaking itim na salaming pang-araw sa likod ni Valerian. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Warren. Life After Prison. Kabanata 447. Mr. Valerian, narito ang isang invitation card mula sa aming pamilya. Sana ay samahan mo kaming kumain sa aming tahanan at payagan mo kaming maging host ng ilang araw. Agad namang yumoko si Zachariah at iniabot ang kanyang invitation card. Medyo nakaramdam siya ng kaba sa sandaling iyon dahil siya ang pinuno ng Brookbourne Mansion, ang pinakamalaking puwersa sa maraming malalaking puwersa doon. Sa pamamagitan ng kapulungan, dapat tanggapin ni Valerian ang kanyang imbitasyon, at ang pananatili sa kanila ng isang araw o pakikisalo sa pagkain sa kanila ay isang paraan ng pagkilala, at ito ay magdadala ng labis na pagmamalaki sa Brookbourne Mansion. Kaya naman napakahiyang kung hindi tatanggapin ni Valerian ang kanyang invitation card sa halip ay tinanggap ang mga invitation card mula sa ibang pamilya. Buti na lang at iniunat ni Valerian ang kamay para kunin ang invitation card matapos matigilan sandali. Kailangan kitang pahirapan para maglaro ng host. Malamang na mananatili ako sa Brookbourne ng ilang araw. Ito ay aming kasiyahan, Mr. Valerian. At salamat. Tuwang-tuwa si Zachariah na halos nakalimutan na niya ang sasabihin. Maging ang boses niya ay medyo nanginginig. Tuwang-tuwa rin si Sheila na nakatayo sa tabi niya. Bakit ka pa lumuhad? Mangyaring bumangon ka. Humalaklak si Valerian bago sumunod kay Zachariah pasulong. Habang naglalakad sila, lahat ay nagsimulang magunat ng kanilang mga kamay para ayalay ang kanilang mga invitation card kahit na pinigilan sila ng mga bodyguard. Ngumiti ng mahina si Valerian. Wala siyang isyo sa pagtanggap sa lahat ng mga imbitasyong iyon, ngunit kung bibisita siya o hindi sa kanilang mga bahay para sa hapunan ay ibang usapin. Matapos mag-isip sandali, tinanong niya si Zachariah. Alin ang mga first-tier upper-class na pamilya? Kukunin ko ang ilan sa kanilang mga card para lang makasabay sa mga pagpapakita. Tumango si Zachariah at agad silang itinuro sa kanya. Lumapit si Valerian at tinanggap ang mga imbitasyon mula sa tatlong first-tier na pamilya. Ang Longhorns, ang Zelancos, at ang Kubricks. Pagkatapos ay tinanggap niya ang tatlo pang imbitasyon mula sa tatlo pang pamilya. Tuwang-tuwa ang mga kumuha ng imbitasyon ni Valerian dahil may pag-asa na bisitahin sila ni Valerian kung tinanggap ang kanilang mga imbitasyon. Ang pagiging host sa Valerian ay isang napakalaking bagay at isang mas malaking karangalan. Habang naglalakad si Valerian, naabutan niya si Severin at ang grupo niya. Ilang tao bukod kina Diane at Megan ang sumusubok na iabot sa kanya ang kanilang invitation card, ngunit mapait na ngumiti si Valerian at kinuha ang invitation card mula kay Diane bago sumakay sa kotse kasama si Zachariah. I-host namin si Mr. Valerian sa aming lugar ngayon, kaya kayong mga libre mamamayan ng tanghali ay iniimbitahan na sumama sa amin para sa isang pagdiriwang na pagkain. Nakangiting sabi ng mayordoma ng Ballards sa lahat. Pagkatapos ng lahat, unang binisita ni Valerian ang mga Ballard, na nagpakita na pinahahalagahan niya sila kaysa sa maraming iba pang mga pamilya. Ito ay isang nakapagpapasiglang pag-unlad, dahil mas maraming negosyante ang maghahangad na makipagtulungan sa mga Ballard sa hinaharap, at pagkatapos ay magdadala ito ng malaking positibong epekto sa pag-unlad ng Ballard sa hinaharap. Dahil dito, ang mga Ballard ay nagniningning sa tuwa. Binabati kita, binabati kita. Marami sa kanila ang sumenyas upang ipahayag ang kanilang pasasalamat, at ang mga hindi nakapagbigay ng kanilang mga imbitasyon ay hindi maiwasang mapabuntong hininga at malungkot sa kanilang kapalaran.
Ako. Nananaginip ba ako, Severin? Tinanggap din ba ni Mr. Valerian ang invitation card ko? Saglit na natigilan si Dayan habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Severin. Life After Prison. Kabanata 448. Oo, Dayan. Ginawa niya. Nangyayari talaga. Marami na siyang tinanggap na imbitasyon, at may pagkakataon tayong i-host siya kung magdesisyon siyang bumisita sa ilang pamilya. Nasa sabik na sabi ni Megan sa isang tabi bago sumagot si Severin. Ito ay nakakapagtaka yan. Hindi ko inaasahan na tatanggapin niya ang imbitasyon natin. Ang simpleng pagtanggap sa ating imbitasyon ay isang magandang bagay sa sarili nito. Tuwang-tuwang napatalon si Dayan, dahil ito ang unang beses na nakatagpo siya ng isang kilalang tao na tulad ni Valerian. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa 100 lungsod sa Timog County lamang, at ang Brookborn ay isa lamang sa mga mas maliit. Isang bayani tulad ni Valerian ang nag-utos ng kagandahang loob hindi lamang ng buong Brookborn, ngunit marahil kahit na ang pinakamataas na awtoridad ng South County. Napangiti na lang si Severin sa pag-unlad, dahil sa layunin, lahat ay nangyari ng maayos sa kanyang inaasahan. Palihim siyang pinuntahan ni Warren, at dahil alam niyang siya ang amo ni Warren, malamang na pinaponte ni Valerian sina Keegan at Lynette bilang dahilan para puntahan siya. Kung wala si Severin, hindi sana dumating si Valerian, at baka hindi rin sumunod ng palihim ang apprentice niyang si Warren. Kalokohan. Tinanggap ni Mr. Valerian ang imbitasyon ng mga Shanahan pero hindi niya tinanggap ang sa amin. Galit na tinapakan ni Jada ang kanyang mga paa pagkatapos mapanood si Valerian na umalis kasama ang mga Ballard. Pagkatapos ay sinabi ni Quintes, sa tingin mo, baka tinanggap ni Mr. Valerian ang imbitasyon ni Dayan dahil sa tingin niya ay maganda siya. Tinanggap din niya ang imbitasyon ni na Robin at Charmaine. Tiyak na hindi niya mapipigilan ang sarili niyang magdota sa mga magagandang babae kapag nakakita siya. Dahil sa walang kwentang salita niya, naging malungkot ang mukha ni Jada. Sinusubukan mo bang sabihin na hindi na ako maganda? Di ba sabi mo lang mas maganda ako sa kanila? Ikaw. Mas maganda ka sa kanila. Sa wakas ay napagtanto ni Quintes na siya ay nagkamali. Si Jada ay maganda, ngunit siya ay medyo mababa kumpara sa ibang mga babae at walang kaunting alindog sa kanyang ugali. Sa kabila ng kanyang kagandahan, medyo kulang siya sa kanyang dibdib at may masamang ugali din. Kung hindi lang siya na-in-love sa kanya noon, at kung hindi dahil sa magandang relasyon ng pamilya niya, matagal na niya itong itinapon sa iba. Pero sinabi mo lang na tinanggap ni Mr. Valerian ang mga imbitasyon nila dahil maganda sila. Dahil sinabi mong maganda rin ako, bakit hindi niya kinuha ang invitation ko? Galit na tanong ni Jada. Ikinawit ni Quintes ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at agad siyang sinuyo. Dahan-dahan lang, baby girl. Baka hindi ka napansin ni Mr. Valerian dahil medyo malayo ka kanina. Sigurado ako tatanggapin niya ang invitation mo kapag nakita ka niya. Babae ka, kaya hindi mo dapat sisihin ang sarili mo kung bakit hindi mo nagawang sumiksik sa karamihan kanina sa unahang linya. Parang mas ganyan. Malamig na sumagot si Jada, at saka muling nagtanong. Pupunta ba tayo sa Ballards para batiin sila mamaya? Sa paghusga sa kung ano ang nangyari, naniniwala ako na maraming mayayamang negosyante at mga upper class na pamilya ang pupunta doon at makikain sa kanila mamaya. Baka magbigay pa sila ng mga reg-along pagbati. Agad na sabi ni Quintes. Siyempre, pupunta tayo. Kung ang medyo mayayamang negosyante ay dadalo, magiging kawalang galang kay Mr. Zachariah kung hindi pupunta ang pamilya mo. Malulungkot sila kung hindi ka dadalo. Galit pa rin si Jada nang maisip niya kung paano kinuha ni Valerian ang invitation card sa mga Shanahan. Sige. Bumalik tayo at ipaalam sa tatay ko ang sitwasyon. Maghahanda kami ng ilang mga regalo at pagkatapos ay sumugod doon upang kumain ng tanghalian kasama sila. Mukhang may plano. Tumanggo si Quintes. Pag-alis niya, sumulyap siya sa kabilang dulo mula sa malayo at napalunok nang makita ang magandang mukha at nakakabighaning figure ni Dayan. Sasanduan kita maaga o huli. Maghintay ka lang. Napaisip siya. Life After Prison. Kabanata 449.
Tara na, dapat tayong bumalik sa lalong madaling panahon at sabihin kay Lola ang tungkol sa mabuting balita. Tiyak na matutuwa siya pag nalaman niya ang balitang ito. Medyo natuwa si Megan at agad na sinabi kina Severin at Diane. Tumanggaw si Severin at saka pinaandar ang sasakyan pabalik sa Shanahan. Sa sandaling iyon, sa loob ng isang silid, si Mick, ang hallmaster ng Moss Hall ay hindi na nakapagpigil at tinawagan si Candy. Nang makita ng dalaga na tinatawag siya ng kanyang ama ay agad itong kumunat ang noo, tumingin kay Lauren, at nagtanong. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ba tayo inutusang sabihin sa kanya na ako ay kinidnap? Paano ko sasagutin ang telepono kung ako ay kinidnap? Ngumiti ng mapait si Lauren. Gawin mo na lang ang sinabi sa iyo at huwag mong sagutin ang telepono. Tatawagan ko siya mamaya. Pwede kang mamalengke mamayang hapon, at pagkatapos ay hintayin mo ang Supreme Leader sa pasukan ng lungsod sa gabi. Pagdating ng oras, dadalhin ko ang ating hallmaster para hanapin ka. Tuwang-tuwa si Candy nang mabalitaan niyang pwede na siyang mamili. Pwede ba akong mag-shopping? Hihihi. Ang galing. Pupunta ako ngayon, kung gayon. Maraming architectural wonders dito sa Brookborn, kaya sasamantalahin ko rin ang pagkakataong mamasyal. Diretso siyang umalis. Maya-maya, tinawagan ni Lauren si Mick sabay baba ng telepono. Anong sitwasyon doon, Lauren? Bakit hindi sinasagot ni Candy ang tawag ko? Hindi ba niya dala ang cellphone niya? Nag-aalalang tanong ni Mick matapos sagutin ang tawag ni Lauren. Bahagyang ngumiti si Lauren at saka sinabi. Sir, ang mga bagay ay naging kabaliktaran. Masyadong makapangyarihan si Severin. Mas malakas pa siya sa akin. Hindi talaga kami tugma ni Candy sa kanya. Malubhang nasugatan ako kahapon, ngunit binitawan niya ako sa halip na patayin ako. Pagkatapos, kinuha niya si Candy. Ano? Nang marinig iyon ni Mick, galit siyang nagngangalit at sinabing. Bakit niya kinuha ang anak ko sa halip na patayin ka? Maya-maya ay huminto, at ikinonekta niya ang mga tuldok habang huminga siya ng malalim. Tapos na. Bata at magandang babae ang anak ko. Tiyak na pervert ang anak ng asungot na iyon. Malamang na maalis na ang kainosentehan ng mahal kong Candy ngayong kinidnap niya ito. Hindi alam ni Lauren kung ano ang irereact doon, bagamat kailangan niyang aminin na masyadong ligaw ang imahinasyon ni Mick kaya naisip pa niya ang ganoong pakana. Para maiwasan si Mick na mag-alala agad si Lauren. Huwag kang mag-alala, sir. Ayos lang si Candy. Gusto ni Severin na puntahan mo siya ngayong gabi sa kakahuyan sa labas ng lungsod. Gusto niyang makita kung mayroon kang kakayahan para iligtas si Candy. Kung hindi, papatayin ka niya. Life After Prison. Kabanata 450. Naikuyom ni Mick ang kanyang mga kamao sa pagtaas ng galit nang marinig iyon. Ang bastos na iyon ay may ilang mga bola upang kidnapin ang aking anak na babae at pagbabantaan ako ng ganito. Kaya kung gayon, magdadala ako ng ilang mga lalaki, at sisiguraduhin kong papatayin siya pagdating ng panahon. Medyo nag-aalala pa rin si Mick kahit sinabi na iyon. Napakagandang dalaga ng anak ko, pero dahil nilinaw ng lalaking iyon na gusto niyang iligtas ko ang anak ko, ibig sabihin hindi ligtas ang anak ko. Hindi rin tayo makasigurado na hindi rin niya gagalawin ang anak ko. Saglit na hindi nakaimik si Lauren, iniisip kung anong klaseng ekspresyon ang mayroon ang kanilang Supreme Leader kung alam niya ang sinabi ni Mick tungkol sa kanya, lalo na't ipinapalagay ni Mick na siya ay isang pervert. Bagamat ito ang unang pagkakataon na makatagpo ni Lauren ang Supreme Leader noong nakaraang gabi, nakakasigurado siya na ito ay isang matuwid na tao sa unang tingin at tiyak na hindi siya ang uri ng inaakala ni Mick na isang pervert. Nga pala, Lauren, ano ang kanyang antas na nakamit? Isa kang level 3 Profound Master, pero hindi ka pa rin makakapareha sa kanya. Nag-aalala ako na ang kanyang attainment fundamentals ay mas mataas kaysa sa iyo. Pagkatapos mag-isip ni Mick ay tinanong niya ulit si Lauren. Sabi ni Lauren, well, sa paghusga sa laban natin kahapon, malamang na hindi gaanong mas mataas ang antas ng kanyang nakamit kaysa sa akin. Hulaan ko na siya ay nasa isang level 4 o level 5 Profound Master. Nagkaroon siya ng bawat pagkakataon na patayin ako, ngunit hindi niya ginawa, at hinayaan niya akong umalis ng kusa.
Gusto niyang sabihin ko sa iyo na maaari kang magdala ng maraming tao hanggat gusto mo dahil iyon ay magliligtas sa kanya sa lahat ng mga problema sa pakikitungo sa kanya ng sabay-sabay. Kumunat ang noo ni Mick matapos marinig ang sinabi ni Lauren. Matapang ang lalaking iyon. Siya ay may lakas ng loob, at nakakahiya na pinilit kami ng blood drinker gang na patayin siya. Magiging magkaibigan sana kami, alam mo, at kung hindi niya ginawang kidnapin ang anak ko, baka mabitawan ko siya at magdahilan na tumakbo siya dahil siya ay medyo malakas. Wala mawawala sa atin kung iligtas natin ang kaaway ng blood drinker gang. Agad na sabi ni Lauren. Maraming kahulugan iyon, ngunit mangyaring siguraduhin na hindi mo sinasabi ang mga bagay na iyon sa piling ng ibang tao. Magiging mahirap kung marinig ng blood drinker gang ang iyong sinabi. Bumilis ang tibok ng puso ni Mick. Huwag kang mag-alala, nasa kwarto ako ngayon, at wala akong ibang kasama dito. Dahil ang nakamit ng kabilang partido ay katulad ng sa isang level 4 o level 5 Profound Master, kung gayon malamang na hindi siya makakatakas kung isasama ko ang ilan sa mga elder. Sisiguraduhin kong papatayin siya kapag nahawakan niya si Candy at pinaghirapan siya, kahit naiisipin kong palayain siya kung wala siyang ginawa sa kanya. Nang marinig iyon ni Lauren ay agad niyang pinaalala. Sir, iminumungkahi kong magdala ka ng mas maraming tao. Kailangan nating gumawa ng malaking kaguluhan tungkol dito hanggat maaari. Sabihin sa blood drinker gang na ang kanyang nakamit ay hindi kapani-pani walang mataas, kaya naman kailangan mong magdala ng mas makapangyarihang mga tao dito. Bakit ko gagawin iyon? Ako ay isang marangal na antas 7 Profound Master. Bakit ako matatakot sa batang iyon, lalo na't kasama natin ang Great Elder? Naguguluhang wika ni Mick matapos marinig ang pahayag ni Lauren. Agad na sabi ni Lauren. Kailangan mong gumawa ng isang malaking kaguluhan dito at sabihin na ang nakuha ni Severin ay mas mataas kaysa ito. Iyon lang ang paraan para makumbinsi mo ang blood drinker gang na lalabas ka para sa kanila. Ito ang pinakamagandang pagpapakita ng sinseridad ngayon. At saka, kung may napatay na mga tao nila, pwede mo rin silang puntahan at humingi ng benepisyo. Agad na nagningning ang mga mata ni Mick. May punto ka, gawin natin yan sa ganoong paraan. Magdadala ako ng ilang tao mula sa blood drinker gang, at hihilingin na dalhin ang ilan sa kanilang mga elite fighters sa Brookborn para maipakita natin ang ating katapatan sa kanila. Binaba ni Mick ang tawag at pumasok agad sa trabaho. Bagamat alam niyang hindi agad nasa panganib ang buhay ng kanyang anak, medyo natatakot pa rin siya na baka pag-iisipan ni Severin ang kabataan at kagandahan ng kanyang anak.